Kasi she would be a wonderful wife and mother. I'm sure about it. So I'm really, really happy for the both of them. Do you have advice to her as a friend para maging good wife and good partner? She doesn't need advice there. Sobrang okay yun. Tsaka matagal na kami magkaibigan. Alam niyang mahal ko siya. At I'm so happy for her. And hindi ko alam kung iimbitahin ako. Sana maimbita ako. Wala pa. Pero na-meet mo na si Vincent. Hindi pa, hindi pa. Pero paano naging ganun kalalim yung friendship? Because of yung serie niyo before. Yes, Love yes, to Love. yes, I love to last. Umabot mo sa punto parang nag-share siya sa'yo ng mga problems, personal, sa mga nangyayari sa kanya. We've become friends. Definitely. Tsaka sa simula naman may gap kayo pag trabaho lang. Pero pag araw-araw kayo halos magkasama, magiging magkaibigan. Tsaka sa'yo nga daw umiiyak dati si Bea. Pero na-congratulate mo na si Bea. Oo, nagkita kami accidentally. Ano po sabi? Ano A sabi few niya sa'yo? times. Ano sabi niya sa'yo? Wala, inahag ko lang siya. Sabi ko, I'm happy for you. So happy for you. Congratulations. Yes, thank you. And she seemed very, very happy. Sabi niyo marami siyang utang na kwento. Oo, marami siyang utang na kwento. At naikwento niya naman po yung iba. Hindi pa kami tumatambay at nagkikwentuhan ng mahaba. Hindi. Alam naman ni Vincent na close kayo ni Bea. I'm sure. I hope so. I hope na... And tsaka ako gusto kong makilala rin si Vincent, syempre. Kasi there must be, he must be someone special and he must be a really nice guy for Bea to fall in love with. So I'm happy to spend time with them. At makakuntuhan ko sila sana in the future. Baka kasi mag-sell si Vincent pag ganun ka. Tanong ko, may question ako sa'yo. Anong kinalaman nun sa drug war? Naka-drugs kami. Pang-addict yung tanong Kailangan mo ba ng rehab? Basta ikaw mag-rehab. Sa kilala mo si Bea, maging close kayo. Anong klase ng lalaki talaga ang bagay sa kanya? So tingin mo? Obviously, yung lalaking nahanap niya, na gusto niya makasama pang habang buhay. Kasi siya yung nakakaalam ng hinahanap niya talaga. Na para sa kanya. At sa tingin niya bagay yung personality nila. And I respect and I trust her judgment. Siya yung nakakaalam nun, siya yung nakakilala sa sarili niya. So, Si Barro nakasama mo sa Incognito. Ang problema niya, hindi naman drugs, pero drinking o alcohol. Paano mo siya tinulungan? Napayuhan mo ba siya about that? Clean buong incognito. I just give him the best advice that I can. Pero what he does with advice, whether he accepts or throws it, it's up to him. Hindi ko alam. Pero behind the camera, close kayo ni Barro. Yes, we've become close kami lahat doon sa series. Kasi matagal kami magkakasama kung saan bansa kami nagsushoot. So, naging magkakaibigan kami. Posible ba bang magkaroon ng part 2? Kasi may kay Daniel, parang siya lang muna eh. Hindi ko pa yata pwede kasi pang-usapan eh. Pero definitely there's a possibility. Kasi maraming nabitin. Oo nga, kami din. Tsaka cliffhanger yung ending niya. Bakit bago sharing gagawin? Secret! Save mo na lang yung case na yung meet Hindi, I just enjoy working with the people like Rain Entertainment, the people from Incognito, the whole team. Na-enjoy ko lahat yun. And wala naman akong quota na hinahabol na I have to do a certain number of projects a year or anything. Wala namang hinahabol na quota na ganun. It's all depende kung if it's meaningful for me and it's spending meaningful time with people na gusto kong kasama. Iyan si Harvey, paano mo siya i-describe as an actor? Kasi ang galing niya. Ang galing ni ni Harvey. Harvey. Sobrang yung commitment niya into getting into the character. And it takes a lot of emotional, what do you call it? Generosity for an actor to open your heart. Hindi siya madali ah. Hindi siya, I mean,
maraming nakakahiya na minsan physically lang nahihiya tayo. So, as actors, siyempre, kailangan masanay ka na physically, that's your instrument, hindi ka mahiya. Pero mas mahirap yung emotionally, naglalabas ka ng totoong hinanakit mo, yung gano'n. And si Harvey, at a very young age, he's a very good actor. Nagulat ka ba na ang galing-galing niya na? Kasi nakasama mo siya before sa isang horror movie, di ba bata pa siya? Yung kasama niyo si Iza. So, yes. Ito yung second time. Ilawad ba yan? Ilawad, yes. Yung first movie na magkasama kami. Nakita mo yung improvement. Sobrang laki ang improvement. Saka sobrang mature niya now as an actor. Parang veterano. Can you say na mas magaling siya sa tatay niya? Depende. Hindi ko pa naka-work ang tatay niya. Di ba? Pero kasabayan mo dati, Oo naman. Pero hindi, depende naman sa role na ibibigay. I mean, how can you compare? Depends on the projects and stuff also. So, pero dito napakagaling talaga ni Harvey. Dahil napakabigat ng character na ginampanan niya dito. So, ang bigat ng storya, pero nadala niya. So, kung ibang actor, feeling mo magagampanan? Or siya lang talaga yung perfect for the role? Ngayon wala akong ma-imagine para sa role na yun. Wala akong ma-imagine kundi siya. Tsaka kasi nga as you go along, kinukulayan mo na yun, nagkakaroon na kumakapal lang yung character as you're working, as you're doing it. Hindi naman siya, it's not an analytical thing. Tapos alam mo yung resulta. Hindi ganun eh. Para siyang sayaw na walang choreography. Mamaya nabubuo na lang habang ginagawa mo. So it's the same thing with what we're doing as actors. Nabubuhay na lang siya habang ginagawa mo. Feeling mo dahil komportable siya sa'yo, kaya naibigay niya lahat? I hope so. Tsaka sobrang sarap na katabaho talaga ni Direk Sugo. Kasi hindi kanya walang spoon feeding. Hindi kanya babysit. The fact na kinuha ka niya, ibig sabihin may tiwala siya sa'yo. Sa kung paano mo atakihin yung trabaho mo. And binibigyan ka niya ng complete freedom. How you want to interpret your character, how you want to turn the script into a real person. So, napakasarap nun. He's an actor's director. Ano pa ang mga next projects mo? Meron ba mo? Concert, mayroon na ba? Ano show? Oo nga, Sa music, tuloy-tuloy pa rin ako sa music. May album ako nilabas under the name Stephen. Tapos, yun, tuloy-tuloy lang ang gigs also out of the country sa mga ibang kababayan natin na malayo dito. So singer ka na talaga, hindi na action star. Hindi ko alam, siyempre, I enjoy Action star writing. singer yan. I enjoy writing music and, Yes. and making music, and I enjoy live performances with my band. Tsaka wala, enjoy lang na nakakabiyahe. Yes. Dami natin nakikilala ng mga kababayan natin na hindi ko naman makikilala kung hindi dahil sa Sir, music. concert again here in Manila. Hindi yung kamay. May Here- mga plano ba ba? In Manila, hindi ko pa alam. Pero Request namin kadalasan sa Manila. hindi dito. Abroad eh. Namimiss ka na ng mga tita-tita. Mga kamadyong mo. Mga kamadyong mo. Ian Trivia, meron kang role na na tinanggihan mo? Hindi dahil sa role. Kasi ako, I'm willing to do any role. I've tried a gay role, matanda, whatever. Wala akong ano doon. Pero minsan, pag tatanggay mo na ako sa it's because of schedule or it's because of other things. The script or yung ganon. Pero as an actor, dapat kahit ano eh. So, wala pa naman akong nakikita na hindi ko gustong gampanan. Pero pwede ka pa ba maghubad? Oo, If ever, ayun. hindi required ka. Alam mo, kung mala ST, wag na. Kasi, nung kabataan nga natin, hindi tayo demandon eh. Alam naman ngayon pa, di ba? Nagkaroon ka ng mga ganong offers. Siyempre, during that time, in the 90s, mga time Ngayon na sir, yun. at this time, may mga offer din ba? May mga offers Na? pa. May offer
pa ba na gano'n? Magpa-sexy. Pa-sexy. Mag-topless or Daddy mag-butt? Kung meron man, wag na nilang aksayin yung oras nila. Hindi natatanggihan. Bakit? Saan nanggagaling yung ayaw mo? Bakit ayaw mo? Kasi sabi mo kanina, lahat ng roles kaya mo namang gawin. O saan nanggagaling? May mga ka ba? Restrictions ka. Wala naman akong showcase na physical. As an actor, I want to bring the audience to an emotional journey. And paano magiging emotional journey yun kung pa-sexy? Di ba? So, yeah. Marami ka lang pasasayahin. Parang unang-una ka na. Parang gusto mo mag-produce ng bagong machete. Pwede. Kaya panahon ni Tita Mitch yun. Oo, saying ko. Describe, ano ba to? Ano? Wala. Describe drug war on one word. 2 words pwede? O, sige. Drug war. Immersive. Yung word na ginamit ni Joem tsaka ni Shugo. Yun nga, yung sa cinematography, sa storytelling is immersive. Parang nandun ka talaga. Okay, you're part of the no? Nasabi nga, halos naamoy mo yung dugo. Yeah. Ako last na. Wala ko. May kinalaman ba sa drug war to? Hindi, last na sa dami ng mga nakasama mo ng leading ladies, sino pa? May dream ka pa? Ikaw daw. Ay, hindi na ako magdadalawang. Hindi, depende sa sa role eh. Depende sa role at sa director, depende sa script. Hindi siya... Ang ilagay ko na lang akin na. Alam mo yun, depende sa project. Yun. May binabagayan eh. Kahit meron kang gusto kung hindi mo siya bagay dun sa and vice versa. So, Yung parang gusto mong ma-challenge na as an actor, parang gusto mong maka-eksena tong actress na. parang lagi naman challenging. Kahit nga yung eksena mag-isa ka lang, it's very challenging. Pero dito, ang ganda ng cast. Grabe yung cast nito. Ang gagaling ng mga kasama ko dito. Sobrang sarap magtrabaho pag ganun. Kasi walang nangangapa sa inyo. Lahat sila alam nila yung character. Kahit anong mangyayari, kahit hindi mag-cut yung director, lahat kayo in character. Sobrang sarap ng ganun. Sir, are you open working with the young actress? Pero ang tema is Mid-December Love Affair. Mas bata yung... Gawa niya na. If it's nahimik ang gabi. Heaven. Pero napaka-dark din ng... yung medyo mas rom-com, mas dramatic, mas love story. Yes, depends on the material, on the story, on the director, and of course, it's my job. I like telling stories. Sino yung nakikita niyong young actress that you want to work with? Hindi pa. Wala pa ako. Sinong suggestion na? Sinong suggestion? Pwedeng Catherine or pwedeng sila, di ba? Oo. Bata pa. Nakatrabaho ko na yung mga yun. Sobrang sarap. Bel Mariano, magaling. Ayan, oo. Sobrang galing din nun. Bel Mariano. Nag-suggest! Maraming salamat. Since wala nang kalabang si Belle. Thank you, sir. Wala na pa kalaman. Ayan.